I give you a new commandment. Love one another as I have loved you. The Lord comes to rule the earth with justice. Blessed Saturday, everyone. We praise and thank you, dear God, for the gift of today, the gift of love, the gift of life, of family, of community, of belongingness, and the gift of the first Saturday of the month. We remember our devotion to the Blessed Virgin Mary. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe, sa Ebanghelyo ngayong araw na to. It's about the parable of the talents. Yung binigyan nyo ng talent na 5, pagbalik ay may 5 pang interest. May tubo. Yung 2, may tubo din. Pero yung isa, bakit nga naman? Paano ang nasa isip niya? Hindi maganda dahil ikaw, Panginoon, ay ikaw daw ay mapag-imbot na giver. Kaya tinago niya na lang. And so, anong ibig sabihin? Kinuha mo sa kanya. Whatever he has, binigay na lang sa iba. Those who can nurture their talents. Sa isang point of view, pwedeng maihalintulad sa investment, money matters, pero sa totoong buhay, it's about acknowledging the gift of God and yung gift ng Panginoon kung paano mo siya gamitin sa makabuluhang bagay. Kahapon, it's about the parable ng yung virgins, di ba? Yung pagdating ng taktang panahon, tatawagin ka niya. At ngayon, yung about the talents. Gusto ko siyang pagdugtungin. Bakit? Kasi tayo, ang existence natin sa buhay, short lang. Short lang. So, kahit ano pa ang dumating, whether may edad ka na, pag kinuha ka, o bata ka pa, ibig ko sabihin, whatever the length of time that we have in this world, yung maiksi at saka yung mahaba, parehas lang. Kung susumahin mo doon sa kung paano mo nilinang ang talent na binigay sa iyo ng Panginoon. What matters most is yung dash in between, how you lived your life. For example, I was born in 1965, then I will die pala in 2023. So ilang panahon lang yun, 58 years. As compared to, I was born in 1965, tapos 75, 85 pala ako. Anong difference nun? Yun ba yung length of years? Hindi. Kung paano ko ba binuhay o how did I live my life? How? Kapag ako ba ay pumanaw, paano ba ako maalala? What is my contribution to the world? Meron ba akong kabuluhan sa buhay? Yun ang ibig sabihin ng talent na sinasabi. Sa totoo lang, God doesn't call the qualified. He qualifies the called. How is that? Yung Diyos, tinatawag tayo lahat. All of us have that calling of surrendering, of going through the process na makapaglingkod sa Kanya, makapagsilbi at ipakita kung paano natin siya kamahal. Kaya lang, the problem is, ayaw natin. We set aside the call. Naramdaman na natin, pero we do not focus. We do not pay attention. Bakit? Kasi busy pa ako sa worldly things. Hindi natin alam. Bukas, kung tatawagin nga na pala niya. And so, ano nangyari sa talent? Parang yung coins na binigay, yung coins na binigay dun sa servant. Ay, kasi po, eto na kayo. Ino-audit nyo na ako. Kaya ito wala akong earnings doon sa binigay ninyo, kaya ito na. O, di ba? Una, yung ikatlong servant, judgmental siya sa master. Bakit? Kasi sabi niya, you are a demanding master. Kaya instead of investing it, binaong ko na lang. Di ba? Paano yun? Kasi
hindi ka na thankful, hindi ka na respectful sa master, hindi mo pa in-acknowledge na meron siyang binigay sa'yo. Kaya, ano ngayon, di wala ka. Ang gusto sana natin, para makita natin at malinang natin, ma-nurture natin ang mga pinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos. Una, dapat tayong matutong magpasalamat. We need to thank God, acknowledge the gifts, and be grateful. Diba? Lagi kong sinasabi, if we are grateful, we want to give back. Doon napapasok yung interest. Doon napapasok yung investment kasi magugulat tayo. Dahil tinawag niya tayo, dahil tayo ay nag-respond, maraming mga bagay na nangyayari, nagaganap sa ating paglilingkod na hindi naman natin plinano. Si Lord will equip us if we want to serve Him through other people. Kaya ano ang susi? Let us acknowledge the gift, let us be thankful, and let us be grateful. Nang sa gayon, kung ano man ang pinagkaloob sa atin, hindi natin sasayangin. We will not waste the talents that was given to us because we want to give back to the Lord. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Panginoon, be with us always and allow your presence in our lives to manifest. Panginoon, maraming salamat po sa napakaraming biyaya. Please, stay with us, dear God. All this we pray in Jesus' mighty name through the intercession of our blessed, beloved Mama Mary. Amen. Blessed Saturday once again. God bless us all.